Sigurado, Biogesic for Kids. Iba talaga ang pagmamahal ng nanay. Kaya para iwas sakit, Biogesic for Kids. Ingat! Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic for Kids for effective and safe fever relief. Kaya naman to the rescue itong si Winnie. My Daddy Dearest, bago mag-24 oras sa GMA. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Ang mga basura na bumabara sa mga daluyan ng tubig, kadalasan dahilan ng pagbaha sa Metro Manila tuwing tag-ulan. Kaya naman doble kahit na ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para hakutin ang mga ito. Sa ilang lugar pa nga kung saan naiipon ang basura, kinakailangan pang gumamit ng mga makinarya. Patuloy na rin ang mga declogging ng nasabing ahensya sa ilang estero. Pero pangamba ng MMDA, aabuti sila ng siyam-siyam kung mismong ang ilang taga Metro Manila di magiging disiplinado at patuloy na magtatapon sa kung saan-saan. Ang cleanup operation ng MMDA para maiwasan ang malawakang pagbaha sa Metro Manila, yan natin tatalakayin ngayon. Tagulan na po at may pagbaha rin, kaya ating tatalakayin po yan ngayon. Kasama live sa ating studio si MMDA Chairman Atty. Francis Tolentino. Chairman Tolentino, good morning po. Morning po. Morning, Igan. Yes, welcome po ulit sa Talagay. Kamusta na ho yung ating pagbabantay? At kanina, bago tayo umere, napapailing kayo dahil talagang basura ho yata ang bumabara dito, no? Simula po nung Martes, yung aming, meron po kaming task force Puma, naka 24 hours na po ito. Ito po yung quick response team namin para pumunta kung saan mayroong mga declogging operations na kailangan. Naka-high alert po yung aming flood control teams. Yung mga lugar, ano bang particular na chine-check yung lugar ngayon? Yung pina-check ko po kaninang umaga, yung Napindan, then pupunta po tayo sa Manggahan. Pero yung ilang areas na perennially flooded, meron po tayong siyam na identified, yung sa Espanya, sa Maysilo, meron po tayong area sa Dampalit, meron po tayong area sa Damayan Lagi. Siyam po lahat yan. Nakatutok po tayo dyan. Subalit mas binigyan din namin ng priority yung mga underpasses natin sa EDSA na minsan po may gutter deep na tubig pag bumuhos na malakas ang ulan. Eto, saan yan? Napindan? Sa Napindan po yan, ayan, sa Taguig. So, ano ba nakukuha nyo dyan? Burak na ho yata? Opo, mga silt po talaga yan. Ang purpose po niyan ay para lumalim po yung pagdaloy ng tubig papunta sa Laguna Dibay. Nang sa ganun po, makaiwas papunta po sa pagbaha papunta ng Pasig River. Dati ho bumabaha pero ang bilis din ho ng pag-alis ng baha no, lalo na sa Espanya, napansin namin yan. Pero ngayon ho, parang ang obserbasyon uli ng ating mga kababayan, natatagal na uli yung paghupa ng baha. May report nga pong ganon. Siguro ma-attribute din natin na merong ilang ginagawang paghuhukay din ng ilang ahensya ng pamahalaan doon sa likuran ng Espanya. Ayan. Yung isang mga hukay. May mga diggings po na ginagawa. Pero nakadagdag po yan dahil yung mga ating mga drainage inlets medyo nabarahan. Opo. So yan po yung dahilan pagtatagal ng pag-subside ng mga tubig. Yung ilan ho ba yung pumping station natin ngayon? Meron po tayong 51 pumping stations. Lahat ho gumagana yun? Gumagana po lahat yun. At dati ho, may nakuha ho kami dati dyan, yung isa sa mga operation nyo, di ba, makaha ng refrigerator. Tama po Buti kayo. ho nakakukuha yun ng mga pumping station at basura pa rin po. So, paano natin pagsasabayin ito na declogging, tapos habang inaalis nyo yung bara, tuloy naman yung tapon ng mga walang disiplina nating kababayan sa estero. Yan po ang nakakalungkot, Igan. Kahit anong pagpupursige natin, nalinisin to, kamitin po natin yung mga barangay, may mga kababayan pa rin tayong walang disiplina at walang haba sa pagtatapon ng basura na dumadaloy po sa ating waterways. At pag pumunta po ito sa pumping station, humihina po yung kakayahan ng pumping station na maglabas ng tubig, lalo na pag high tide. At ang nangyayari po ngayon, ang nahihigop na lang dun sa aming retarding pond, papunta sa mga conveyor belts ay yung basura. So at least mga 40% ng trabaho ng pumping station sa halip na maglabas ng tubig papunta sa Pasig River, papunta ang Manila Bay, kumuha na lang ng basura at manually kukunin po namin yan. Yan po yung nakakalungkot. Pero totoo bang below sea level na rin ang Metro Manila? Kaya kahit ilabas din natin yung tubig, talagang may baha.
Dahil kung nakalubog tayo sa Manila Bay o Pasig River. Tama po kayo, lalo po yung western part, yung Kamanaba area. So, yun po yung purpose ng pumping station para ibuga po yung tubig palabas, lalong-lalo na po pag may high tide. Yung trash screen, ito, hindi na pa raratingin po ng mismo mga pumping station yung basura. Saan nakapwesto yung mga trash screens ninyo? Alam niyo po, yung trash screens na yan, request po sa akin ng mga barangay captains yan. So, sila po, gusto nila, dun sa jurisdiction nila, sa boundary nila, magkaroon ng trash screens. Ang problema po doon, sino pong kukuha ng basura sa trash screen? Kasi nagtuturoan, lalong-lalo na pa pag downstream kayo, pababa, dun lahat sa inyo yung punta ng basura. Okay, may komento sa aming Facebook page, yung isa nating viewer, si Shay Melo Sarion, sabi niya, hindi pa rin ready ang MMDA sa pagbaha. Dapat nung summer pa, inaayos na nila ang flood control sa Metro Manila. Hindi ngayong tag-ulan na. Laging nasa huli tayo uma-action. Ay, hindi, kayo na sumagot, Chairman. Nakikita ko naman nung summer, kumikilos na rin kayo. Hindi po siguro totoo yun. Mawalang galang na po. Tuloy-tuloy po yung ating paglilinis sa estero. In fact, meron kaming estero blitz noong April, 882 trucks po yung nakuha nating basura. Tuloy-tuloy po yung pag-maintain natin ng ating mga pumping station. Siguro nakikita nyo po yung ilang paghuhukay po ngayon na ginagawa ng NCR, DPWH at ilang LGUs. So, kinocall po natin yung attention nila na madaliin po yung ginagawa nilang mga drainage laterals. Sana po maunawaan ni Shay Melo Sarion na ang flood control po ay hindi lang trabaho ng MMDA. Yung gumagawa po ng paghuhukay ay ibang pamahalaan, ibang agency ng pamahalaan, DPWH. Kami lang po yung nagme-maintain. Pero continuing po ito at kailangan po namin ng tulong mo, Shay Melo, dahil kailangan namin ng tulong ng lahat na huwag magtapon ng basura sa ating mga kanal, estero at lahat po ng ating waterways. Kung mangagat na tayo sa batas, no? May ngipin naman yan. May umiiral na batas naman sa mga nagtatapon ng basura. Wala ho daw kasing nakikitang hinuhulit, kinukulong. Kung mag-sample na kayo, Chairman, para pag nakita naman na, naku, seryoso na. Tama po kayo. Di ba, kung saan nakalagay yung bawal magtapon ng basura, doon pa kayo parang iniinis Tama po kayo, pero hindi lang po yung pagtatapon ng basura ang dahilan. Marami po tayong waterways na clog na. 51% po ng ating mga estero hindi madaanan dahil napakarami na pong bahay. So may housing problem component po tayo rito na nakaka-constrict po ng daloy din ng tubig. Nakita ko ho yung lumang mapa ng Maynila. Lahat ng estero ho doon halos kalahati na ho, wala na Natayuan na ho ng mga buildings pa ho hindi estero. Dati po parang Venice daw tayo. Ay nako. Maraming salamat, Chairman, at good luck po, MMDA Chairman Tony Francis Tolentino. Yan po ating naging talakayan at nagbabalik po ang unang hirit. Siguraduhing walang tulo ang mga bubong, tubo at gutters. Mag-Sure-Seal Elastomeric Sealant. Umulan man o umaraw, sure dikit, sure tagal ang kapit ng Sure-Seal. Kaya para sure-gurado ka, mag-Sure-Seal mula sa Jardine Distribution. Good morning mga kapuso! Bilang bahagi ng Pedigree 5 Signs of Good Health Wonders in 6 Weeks program, makakausap natin ang Doctor to the Dogs para mapanatili nating lovable, adorable, at healthy ang ating mga pet dogs. Okay, ano yung mga do's and don'ts sa pag-aalaga at pagpapakain ng mga aso? Yes, para matin natin yung 5 signs of good health, of course, kailangan nating pakainin yung mga dogs natin twice a day. And for the puppies, kailangan natin silang i-feed 3 times a day. And of course, we have to give them high-quality dry dog food. Alongside with the daily feedings, we have also to supplement our dogs multivitamins to promote good health and normal